the Lord sa gahom nga iya ginhatag sa aton mga kapaglaom sa opportunity nga makapamati naman kita sa mga bililhon nga pulong sang aton amay. Amen. Good evening sa inyo tanan. Kag sa aton mga pinalangga nga kapaglaom nga nagatanaw sa inyo nga TV or sa inyo nga gadgets via Facebook and YouTube. Amon gid ginapaambit ang amon kalipay kag pagpasalamat nga nakaupod naman namon kamaliwat kag amon gid ginaabi-abi ang aton mga kapaglaom nga aton nakaupod for the first time sa subong nga gabi. Welcome gid kamo diri sa aton nga programa. Karon nga takna mga kapaglaom, ato naman mahibaluan kung ano kaayo ang aton buhi nga Dios sa aton tagsa-tagsa nga kaugalingon. Yes, kapaglaom Edwin. Updi naman kami mga kapaglaom sa aton pagtuon subong nga simana pinaagi sa aton nga serye nga The Christ of Prophecy in the Book of Daniel. Kaupod naton subong nga simana si Pastor Francis Doroy, ang aton nga regular nga speaker gikan sa Central Philippine Adventist College. Kag ang iya una nga topic amo ang Get Ready, It's Judgment Time. Amo naman kamo ginaagda sa pag-share sa atong program sa inyo nga higala, kasilingan, kaparyentihan, kag sa inyong pamilya. Agod sila makadawat man sang paglaom nga aton matun-an subong nga gabi. Amon gid ginapangabay kag ginapangamuyo nga ang gahom sang balaan nga espiritu magatandog sa aton tagsa nga kasing-kasing samtang kita nagapamati sa bililhon nga pulong sang aton nga Dios. Kami magasiling, malipayong pagpaminaw ug maayong gabi. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. Rescue a sinner as worthless as I, and give me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah.
His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. Mayong hapon, Visayas, Luzon, ug Mindanao, o sa uban nga bahin sa kalibutan. Mayong buntag, mayong hapon o gabi, depende kung diin ka mo. Among gikalipay ang inyo nga pag-uban, pagtan-aw ni ini mao nga programa o pagtuon sa libro sa Daniel. Labi na gyud sa mga propesiya nga atong makita niini. Actually, friends, this is the second part of the presentations of the book of Daniel. The first part was given by Dr. Montaño. And my part, by the grace of God, is to deliver the messages found in the prophetic section of the special book of the Bible. Again, we welcome you, and you know what? Friends and brothers and sisters in Christ, sa atong pagtuon sa balang nga kasulatan, labi na sa mga propesiya, ang Ginoo may pinasahi nga giandam kanato nga ganti. Nga mao kana ang kaalam nga gikan kaniya. Labi na kung handom sa atong kasing-kasing ang pagtuon sa mga propesiya nga gusto gyud natong mahibalo sa kabubuton sa atong Ginoo. Ang atong topic niining overall section 2 or the overall theme is the Christ of prophecy in the book of Daniel. Og sa atong presentation karong taknaa sa atong first presentation of the second part of Daniel, atong title is Get Ready, It's Judgment Time. Apan sa dili pa mangayo kita og kaalam gikan sa atong Ginoo. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Ikaw lamang ang balaan ug makagagahom sa nga tanan. Salamat Ginoo sa imong dako nga kaluwasan nga imong gihatag sa matag usa kanamo pinaagi ni Kristo Hesus nga among Ginoo. O Dios, ikaw lamang ang tuburan ug maghahatag sa tanang mga maayong butang sa kaalaw ug kahibalo. Hatagi kami niini Amahan. Apan sa dili pa hugasi kami. Hinlui og lamdagi ang mga nauna og kasing-kasing. Aron among mahibaluan ug masabtan ang imong mga mensahe ug among ika-aplikar sa among kinabuhi. Puno ako sa imong Espiritu Ginoo, tabuni ako sa imong grasya, ingon man ang mga nagatan-aw niining maong presentasyon ug pagtuon sa imong mga propesiya sa libro sa Daniel. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo, salamat sa pagtipig sa mga kinabuhi gikan sa katalagman ug mga balatian og sa virus. Kini tanan among gitugyan gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga among hari ug manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, kung naka may Bible diha nga inyong makaptan, mas maayo. Daghan ang nag-ingon nga ang libro ni Daniel dili masabtan kay tinago na siya og dili alang kanato. The book of Daniel is mysterious. It's a mystery and it's hidden from us. Mga kaigsunan, di mo mutuwa na. Usa ka na kadako nga sayop, nga panghuna-huna, o gani usa ka na kabakak. That's even a big mistake and even a lie. You know what? And why? Because when we go to the book of Daniel, in chapter 1, nag-ingon didto that God gave these 4 young men knowledge and wisdom. Sa chapter 2, unsay giingon ni Daniel? God gives wisdom to the wise. Unya, makita nato sa Daniel 12 verse 10, the last chapter of that book. Nag-ingon diha, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. New King James Version. Kini ang teksto nato, mga higala, mga igsoon, sa Daniel 12:10, actually, we can see here a warning and a promise. Kung atong isikway ang mga mensahe, ang special message of God for us at this time, unsay mahitabo, di nato siya masabtan. But, if we ask God, if we humble ourselves and ask wisdom from Him, we will understand because He will give us wisdom, like Daniel and his friends.
Unsa pa gyud? Nag-ingon ang ikaduhang Timoteo 3:15, ang pagtuon nato sa balaang kasulatan, maghahatag nato kaalam nga langiton, nga maghatod nato ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kay ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang favorite nga writer, isa sa akong mga favorite nga author, makaigsoon na nag-ingon siya sa Patriarchs and Prophets, page 458. Unsay giingon niya diha? As we near the close of this world's history, the prophecies recorded by Daniel demand our special attention as they relate to the very time in which we are living. So, buti ipasabot mga igsoon, mga higala, nga ang mga prophecies, the prophecies of the book of Daniel are crucial, very crucial, and vitally important to every person living in this world today. Sa tanan nga buhi pa ng kalibutan na, whether they like it or not, nahibaluan man nila o wala, gusto man nila o sa dili, nagkikinahanglan sila sa mensahe nga atong makita sa libro ni Daniel. Diin ang source na ini mo ang prophecy nga atong pagatunan karon. Makita nato mga igsoon sa Isaiah 46 verse 9 and 10, remembering from the days of old, I am the Lord and there's none other. I am God and there's no one like me. Ang Ginoo gyud nagsulti sa bersikulo 9 in first person. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Unsay giingon niya sa bersikulo 10, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done. In other versions, the things that will come. Naa pa sa umalabot pa. Saying, my counsel shall stand and I will do my pleasure. O mga hinigugma nga higala. Ang ipasabot diri nga my counsel will stand or shall stand is that God is one counsel. Ang gihuna-huna sa Ginoo mo ang pagluwas kanatong tanan niining kalibutan. Unsa pa gyud giingon sa atong Ginoo, makita ta na siya sa John 14 verse 29, nagsulti si Ginoong Hesus, I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. So from these two verses, naa kitay importanteng duha ka mga kamatuoran nga dapat ato gyud hinumduman. God is the source of all prophecies, and in particular in the book of Daniel as well as in Revelation, throughout Scripture, in its whole extent, and also prophecy is given to strengthen our faith. So duha makaigsunan. Ang gigikanan, ang naghatag sa mga propesiya nga atong pagatun-an sugod karon hangtod matapos ang atong presentation of 7 sermons gikan sa atong Dios sa langit o nga usa pa gyud ka kamatuoran nganong gihatag niya, usa pa gyud ka tuyo ug tumong sa atong Ginoo mao nga kita malig-on sa atong pagtuo kaniya. So remember that. Put that in your mind, mga kaigsunan. Grill that in your mind, so to speak. Now, ang atong himuon sa atong pagtuon in chapter 7 of the book of Daniel, kaya ang chapter 7, dili nagsugod mga kaigsunan ang gitawag natong apocalyptic prophecies is that we will go to the background and then as we progress along, we will go to the content of the visions, tan-aw nato ang damgo nga naa ni makita nato. Unya, makuha kita og mga practical applications nga atong gikinahanglan karon. Okay? So, as a matter of background or background information about the prophetic nature, we call it mga kaigsunan, mga commentators nagatawag niining prophetic genre and content of Daniel 7. So, prophetic genre. Unsa nang prophetic genre? Ang genre is a form of literature. Anyway, explain that more as we get along in this presentation. So, muadto ta sa languages. There are 2 languages used by the author in writing the book of Daniel. That is Hebrew and Aramaic. So, Hebrew chapter 1, Aramaic 2 to 7, and then 8 to 12, Hebrew. Balik naman siya sa Hebrew. Now, ang Hebrew kag Aramaic, mga kaigsunan, daw, pari-pariho ni siya nga languages. No? Like, sila ba? Or basta mo na, mga daw maigsuon sila. Like Ilonggo and Cebuano. Ingana. No? Pari-pariha ana. Magsarabtanay sila, pero lain gud sila ng mga language. Muna giingon sa mga linguists. They are really different to different languages. And then, when we go to the content of the book, there are also 2 sections. We have the historical section, that is 1 to 6, and then 7 to 12, we call that as the prophetic section of the book.
Ang pagsulat sa libro ni Daniel, atong hunahunahon makaigsunan is, gitawag ni siya sa akong naingon ganina lang, bago lang, mao nga apocalypse. It is an apocalypse, it is an apocalyptic in nature. So, what is an apocalypse? Ang apocalypse, ang buot ipasabot ana, it is revealing, daw imong gipadayag, uncovering what is hidden. Mura kag may gibuksan nga tinago, unya nakita ang maong tinago. Sa balaan nga kasulatan, may duha ka libro lang nga mauni ang pagkasulat. Mao ang Daniel ug ang Revelation. Pero actually makita nato ang apocalyptic genre di lang sa Daniel ug Revelation. Sa uban, sa in Old Testament, makita nato nga may mga ginagmay nga bahin or segments of this kind of literature. Makita nato sa Isaiah, we can find it in Ezekiel, in Joel, and Zechariah. In the New Testament, makita man nato sa Matthew, 1 and 2 Thessalonians. Pero ang duha gyud ka libro nga ang iya nga nature, ang iya gyud nga ang kinaiya niya, ang iya gyud nga pagkasulat mao ang Daniel and Revelation as an apocalyptic genre. So mo na siya makaigsunan, no? So dugangan nato unsa pa gyud apocalyptic genre. Ang buti pasabot ani makaigsunan nga ang pagsulat sa propeta from his time and then to the end of the world. So gikan sa iyang panahon nagsulat siya uni ang mga prophecy nga gikan sa Ginoo gisulat niya, gi-record niya, ang gipakita, gipahayag sa Ginoo kaniya, unya hangtod gyud na sa katapusan sa kalibutan. So we called it as a broad swept or universal, the broad swept of history. Atong tan-awon kung insakto ba insakto ba kana nga panghuna-una. For example, kung moadto ta sa Daniel 7. So kung may inyo mang ablihan imong mga Biblia, kung naa kami mga Biblia diha, unsay giingon diha sa chapter 7 verse 1. Nagiingon diri in the first year of Belshazzar, king of Babylon. So ang gimension sa panahon ni Daniel and King Belshazzar. And by the way, we know that King Belshazzar was the last king of Babylon. Unya, kung moadto ka sa katapusan, tan-aw nimo ang katapusan nga bahin sa kapitulo 7, nag-ingon dito, and his kingdom is everlasting, and all dominions shall serve and obey him. So, gikan sa Babylon, panahon ni Daniel, hangtod yun sa pag-abot sa gingharian sa Dios nga walay katapusan. So, gitawag ta na siya og apocalyptic genre. From the time of the prophet down to the stream of time until the eternal kingdom of God. Mo po na makita nato kung tan-aw ta sa chapter 7. Ako nang gibasa ang first verse. Unya kung moadto po ta sa chapter 12, ang first verse dito naghingon, nagsulti dito that Michael will stand up, the great prince. Atong gituuhan kung palawod man nato nga pagtuon nga si Michael walay lain kundi si Ginoong Hesus. So kung tan-aw nato from chapter 7 to 12, it is the apocalyptic in nature, no? The broad sweep of history sa panahon ni Daniel hangtod sa pagbalik ni Michael, second coming. Mo po na makita nato mag-igsunan sa Daniel chapter 2 from his time until the end of the world. If you remember, sa gipresent ni Dr. Montaño, ang head of gold, Babylon, okay, because Babylon was the golden kingdom. We have historical sources for that to confirm that. And then hasta nga guba kini sa bato, na igo kining dakong larawan sa bato nga gikan sa langit ug nagbungkag niini. Nagdugmok yun, pino yun kaayo. Og katong bato, Stone Kingdom, nahimo kato nga dakong bukid nga nagpuno sa tibuok kalibutan. And that is the eternal kingdom of God. So, and then even in the whole book of Daniel, so ang nature niya is really apocalyptic. Karon moadto ta dito sa content sa damgo. Unsay nakita ni Daniel sa iyang damgo diri sa Daniel 7. And by the way, the first vision that Daniel received is in this chapter 7 of the book of Daniel. The vision of the four kingdoms of the wild beasts, no? Mga mananap nga ihalas, unya mga predators kana yung mga predator kana mukaon yung pareha nilang mga mananap, mga hayop. Okay, atong una-unaon o atong hinumduman nga sa chapter 2 gihatag to nga damgo sa Ginoo dito ni King Nebuchadnezzar. Unya gihatag po niya ni Daniel, unya si Daniel interpret dito sa hari. Okay? So, mo ni ang nakita ni Daniel sa chapter 7. So this is really given by God to Daniel and then to Daniel to each one of us. Unsay nakita niya? First nga nakita samtang nagatulog si Daniel sa kagabhion sa iyang higdaanan, unsay nakita niya? Lion. Unya bear, leopard. Unya ang ikaupat, dreadful and terrible beast. Dreadful and terrible. And then ikalima, little horn.
judgment in heaven, God's eternal kingdom. Now, sa di pa ko mo hatag og dugang nga pagpasabot niini, akong ipakita ninyo nga sumala ni anang sequence sa mga damgo ug mga mananap nga ihas. Atong makita diri ang features dugang sa apocalyptic prophecy mga kaigsunan, no? So, naa diri ang vivid imagery, mga symbolism, nga animals, mga wild beasts, no? We have also metals. And then, unsa pa gyud? Revelatory literature, revelatory, which means gipakita sa Ginoo unsay mahitabo sa umalabot. Not only from the time point of Daniel, even from our own standpoint, from our own point of time. Gikan karon ning taknaa, ning adlaw, hangtod sa ato umalabot from our standpoint, gipakita na sa Ginoo. Unya, the end of the world. The broad swept of history sa akong naingon, may dako nga punto diri makaigsunan o makakuha tag practical dayon nga leksyon. Mao kana nga in the end of the world, it means the broad swept of history, it means God is in control of history. God is in control. Ano man ang matabo sa kalibutan, ano man ang mga calamities, mga pestilences, ano man ang mga overwhelming problems, God is in control. Personally, dako kini nga mensahe kanato. Higala, igsuon kay Kristo. Kung ang imong kinabuhi, itugyan nimo sa Ginoo. Kung ang akong kinabuhi, ihatag sa kamot sa atong Ginoo, God can control our life. And He will lead us into the paths of righteousness. Amen? So muna ang nindot kay mensahe makaigsunan. So tungod diini, we can look at the future with hope and confidence because the Word of God give us that hope and confidence. So balikan nato ang Daniel 7. Unsay makita nato makaigsunan? Makita nato sa verse 4. Unang nakita ni Daniel ang lion with eagle's wings. Grabe no, leon nga may pako sa agila. Unya ni gisundan din siya sa usa ka uso nga nagtangag og tulo ka mga bukog, no? Mga gusok sa iyang baba. Unya nakita na po niya ang nisunod nga usa ka mananap, usa ka leopardo nga may upat ka ulo. Upat gyud ang ulo ug upat pud ka mga pako. Kusog gyud kani siya mulupad makaigsunan na sa versicle size, no? And actually it has, nabalaan nato nga dali ra kay na conquer ni Alexander the Great, no? Ang kalibutan sa iyang panahon. Ano unsa pa gyud? Unya ni sunod ang dreadful and terrible beast. Dreadful and terrible. Wa na gyud matandi si Daniel mga kaigsunan. Ingon na siya dreadful and terrible. Ngano man tungod kay ang nakita niya ikaupat, wa nay pari-pareho nga mananap. Ang iyang ngipon puthaw. Unya ang iyang sungay napulo. Diin man ta kakita og mananap nga napulo og sungay. So, grabe gid siya. Unya exceedingly strong, verse 7. Unya gikan sa napulo ka sungay, unsay nahitabo? May negative, may miturok nga misunod nga gamay nga sungay, unya sa pagtubo niya, gilukat niya ang tulo ka mga sungay ang naibot. Gilukat niya, unya kini nga sungay di ni basta-basta tungod kay na siya'y mata, nga siya'y baba, ug nagapamulong siya batok sa halangdon uyamon. So this little horn is a talking horn. Pagkasunod niya na ang judgment tungod sa gihimo sa little horn, sa iyang mga activities, may paghukom didto sa langit nga gihimo sa Ginoo. And then pagkatapos niya ng paghukom, God's eternal kingdom. Klaro na siya makaigsunan nga makita nato diri sa chapter 7 of the book of Daniel. So kung atong tan-awon makaigsunan, no? Tan-awon nato. So Daniel, unsa ang interpretation? Unsa ni nga maging harian? So Daniel 7 and wild beast. And so for starters, unsa ang interpretation ini? Ang leon mo ang Babylon. Unya ang dates mo ang 626 to 539 BC. Ang bear that represents Medo-Persia. And then 539 to 331. Nganong unsa man ang tulo ka gusok nga iyang gitangag? Gikaon niya, gitangag niya. Giusap-usap niya. Unsa man to? Aton hibaluan that the Medo-Persian Empire, under Cyrus the Great and other, kings, Achaemenid kings, unsay gihimo nila, gi-conquer nila ang Babylon. Una ang Babylon ang gipirdi sa giagaw sa Medo-Persia. Sunod dayon ang Lydia, in the kingdom of Lydia, and then Egypt. So tulog yun.
Sakto gyud ang ginakita ni Daniel makaigsunan niini maong simbolo. Unsa pa gyud? Nakita niya sunod ang leopardo ug mo kini siya ang Greece. Greece, okay? Og by the way, kini nga tulo makaigsunan Babylon, Medo-Persia, Greece ginganlan gyud ni sa sunod na to nga pagtuon sa next chapter, and that's in chapter 8, no, ginganlan gyud na didto sa Ginoo kung kinsa ni sila nga mga gingharian. Dayon misunod ang dreadful and terrible. This is Imperial Rome. And then from 168 BC to 476 AD. And then gikan sa dreadful and terrible beast ato nakita, no, nitubo ang little horn, ang gamay nga sungay. Unya unsa man ang mo pasabot ana? That is also the little horn kingdom. Usa ka na kagingharian. Unya ato na siyang may baluan samtang kita magapadayon niini atong pagtuon sa chapter 7 and the coming chapters. So, take note mga kaigsunan nga ang fourth beast, dreadful and terrible, nag-ingon si Daniel, kung atong basahon, is different. Is different from the beasts that are before. Kaya nga naman, tungod kay it is dreadful and terrible, and it is different. Indifferent in the sense, kung atong makita ni mga kaigsunan, nga ang Imperial Rome was really different than Greece, Medo-Persia, and Babylon. Why? Because it started as a republican state by the Roman Senate. It started. And then, ang little horn, lain pa gyud sa napulo ka sungay nga atong nahibaluan nga nitubo sa ikaapat nga ginharian. Okay? So, mao ka na ang Little Horn Kingdom. Why? Nganong lain pa gyud siya? Tungod kay it is a religio-political kingdom. So, usa siya ka religio-political entity. Unya, pagkatapos niya na, may judgment, ang paghukom sa langit. Unya, dito sa kingdoms, ato makita, no? Ato makita, judgment man, dito sa langit. Unya, atong mahibaloan ka na, kung kanusa ka na siya nahitabo. Dayon, God's eternal kingdom, given to the saints forever. And then, God's eternal kingdom, given to the saints forever in the kingdoms. And then, sa kolom makaigsunan, makita nato gihapon, no? Unsa ato makita diha. Now, from the standpoint of history, mga kaigsunan, we will comment a bit on these dates. So, kung sa Babylon, kung mubalik to sa Babylon, gitukod siya sa 626 to 539 BC. Unsa ipasabot ani makaigsunan? So, uban nga sources, kung imo ning tan-awon, imo makita usahay 605 to 539. Tungod kay in 626, that is the time makaigsunan nga si Nabopolassar, ang amahan, ang papa ni Nebuchadnezzar, was able to free Babylon from the control of Assyrian Empire. So ang gihimo niya makaigsunan, nakig-anib siya, nakig-amigo siya ni Xerxes, silang duha, no? Unya nag-alyansa sila, silang duha, ilang si Shazaris is the king of the Medes, unya ilang giatake, gipildi nila ang Assyrians. Unya napatay si Nabopolassar, ang papa ni Nebuchadnezzar, in 605, unya ni bulos dayon, ni puli dayon si King Nebuchadnezzar. Muna siya nga 626. Unya, ato ni balaon sab nga ang Babylon gipirdi sa Medo-Persia in 539 BC. May record kita diha ni Herodotus, ato ni balaon kung giunsa niya pagpildi. Unya, nilungtad siya hangtod sa 331 BC. Unya, ato ni balaon nga nisunod ang usa naman kagingharian, gipirdi niya ang Medo-Persia. Ang Greece nagpildi niini, ug may pila ka mga gubat mga kaigsunan, inkwentro nga nitabo, dagkong inkwentro mga kaigsunan. Ato na ibaloan nga mo kana ang battle dito sa Granicus, dito sa Issus, no? And then in Salamis, and especially in Gaugamela, or also called as the Battle at Arbela. Og dito mga kaigsunan, giperdi sa Greece ni Alexander the Great si Darius III. Unya gisakop dayon niya ang gingharian sa Medo-Persia. Dayon ato pong nahibaloan in 168 BC ang natabo napatay sa wala pa diha, napatay sa Greece, napatay si Alexander, ni puli ang upat ka nabahin sa upat ang ginharian sa Grecian Empire into four. Ato nahibaloan kana ang mga generals diha, ang upat niya ka mga generals gibahin-bahin nila mag-igsunan pagkamatay ni Alexander the Great at the age of about 33. Unsa nahitabo mga igsoon? So, giperdi dayon in 168 BC, giperdi sa Rome,
Imperial Rome ang Greece. Ang general sa Roman legions walay lain kundi si Lucius Aemilius Paulius. So mo na siya. So Lucius Aemilius Paulius gipildi niya si King Perseus of Macedon. Mo nang 168 to 476 unya gisakop niya hinahinay hangtod ang tanan nga Greece na sakop sa Roman Empire. Unya nahibaloan po nato ang natapos kana ang Roman Empire taas kay siya makaigsunan about 6 centuries, about 600 years. And then in 476 AD unsa nahitabo? Natapos ang Imperial Rome, pinaagi sa ang katapusan nga emperor nga mao si Romulus Augustus, gipanaog siya ni Odoacer or Odovacar, gitawag nila ang King of the Heruli. So muna ang hitabo dayon ang Rome, Little Horn ni Tungha. Actually makaigsoon na mahibaloan ta, dugangan ta na diha ato may dugang kita information as we go along in this presentation. Unya unsa nahitabo dayon? Judgment in heaven. And there is sa dates makaigsoon makita nato imminent future. Buti pasabot ang gingharian sa Ginoo walay katapusan is imminent. Duol na siya. Hapit na siya. So naingon diha makaigsoon forever. Ining kalibutan na walay forever. Niingon pod sila nga walay forever. Pero actually sa Bible na ay forever makaigsunan, no? Unsa man ang forever, amo na ang gingharian nga giandam sa Ginoo para kanimo og kanako. Now, kung ato na siyang itandi makaigsunan, unsay makita nato diha? No? Atong makita diha nga sa Daniel chapter 2, okay? Makita nato ang head of gold, lion, Babylon, arms silver, bear, Medo-Persia, belly and thighs of bronze, leopard, and then Greece. And then legs of iron, no? Dreadful and terrible sa chapter 7, mo na ang Imperial Rome. And then feet partly iron and clay, mo na siya ang Little Horn Kingdom. So, and then dito sa Little Horn Kingdom man sa kingdoms. So, ang ipasabot diri makaigsunan, pag abot daghan diri ang nasayop. Busa we have to really make it straight at ining sabton. Pag abot, take note makaigsunan nga the fourth kingdom, okay, upat lang ni siya ka kingdom, transformed. May duha siya ka pace. It has 2 paces. From legs of iron, it transformed into feet partly iron, partly clay. Ang uban naghuna-huna nga lain na pud ang gingharian ang feet partly iron and partly clay. No. It's just the same, no? Because hangtod yun na, it's still iron, even though it's mixed with clay. And then, sa dito ta sa 7, dreadful and terrible, and then gikan sa ulo ni ining makalilisang o makahadlo kaayo nga mananap, nito nga ang Little Horn. So that is the transformation there. Unya, ang judgment in heaven in Daniel chapter 2, di nato siya makita, makaigsunan. Wala siya gi-mention, pero dito sa 7, sa chapter 2, sa mortals, pero dito sa 7, sa wild beast, gi-mentionan na kana. O mo na ang judgment dito sa langit. And then we have the stone kingdom, God's eternal kingdom. Chapter 2, and then in 7, God's eternal kingdom will be given to the saints. So, mo kina nakita ni Daniel, og mga igsoon, na-interest gud kaayo si Daniel didto sa, kung tan-awon, kung basahon nato, pagkakita ni Daniel ini, murag naglibog siya, og nahasol gud siya kaayo. Nag-ingon diri sa verse, ato na makita sa verse 15. Og sa verse 16, niadto siya sa usa ka anghel, no? Niadto gid siya sa anghel. Now this is another element of apocalyptic literature. That there is an angelic interpreter nga may nag-interpret. So sa mga apocalyptic literature, ang Ginoo nagpadala gyud anghel para dili sibu-sibu lang ug haom-haom lang, no? Di gyud siya palagpat kung sa Ilonggo pa para sigurado gyud gi-interpret kana sa angel. So, muadto ta sa tulo ka mga dagkong mensahe sa libro ni Daniel, especially in chapter 7. Unsa kana? Number 1, there is a heavenly judgment. Oh, mga kaigsunan. Okay? Kung may Supreme Court diri sa atong kalibutan, kung may mga Supreme Courts sa mga nasod, oh my friend, there is a Supreme Court in heaven. There is a Supreme Court in heaven in which we have to do. Get ready. It's judgment time. Mo kana ang mensahe. One time, nagadala kong mga estudyante
og nagkadto mi sa Manila sa gitawag nga OSL, on-site learning. Unya ang mga estudyante akong gidala kadaghanan nila mga foreign students. Unya dito mi sa Supreme Court, mga kaigsunan, no? Dito mi sa Supreme Court. Of course, walay session unya giabi-abi mi dito sa duha ka mga abogada nga mga babae, ang staff dito sa Supreme Court. Unya dito gyud sa chamber sa Supreme Court, dito kami uban sa estudyante niya mga pangutana. So, nangutana mga kaigsunan, mga higala ang mga estudyante. Ang ilang pangutana, kinsay nagtukod sa Supreme Court building, kanus siya gitukod, unya kinsa ang unang Chief Justice, daw murag pang elementary ba? So, murag nakasmile ang mga abogado, no? Ang mga abogada nga nagtubag sa mga question. Unya may isa to nga nangutana nga, pero may usa nga pangutana mga kaigsunan nga mao ni ang pangutana. On what basis that those justices sitting here in this chamber can overturn the will of the sovereign will of the people? And for example, when millions of Filipinos will vote and that person will become president, how is it that a few people sitting here could overturn that decision of the sovereign will of the people? So manang pangutana, abi ninyo makaigsunan, pagkatapos ang pangutana, ang duha ka abogado nagtinanaway sila. Daw mura sila nakalitan siguro. Wa din sila katubag. Mga kaigsunan, sa langit, there is a Supreme Court of which also we have to do. It is the Supreme Court of the universe and God is the presiding judge. Okay? So, tanaw na to. Atong basahon yun, no? Unsa giingon diha? Heavenly judgment, kining heavenly judgment nga makita nato. Kung tanaw ninyo ang inyong Biblia, adto ta sa Daniel chapter 7, verse 8, unsay giingon diha? Okay? Nagaingon diri. Verse 8, I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom 3 of the first horns were plucked out by the roots. And there, in this horn were eyes like the eyes of men, and a mouth speaking pompous words. So, mo ni siya. Ang gamay nga sungay nga nagasulti og mga dalagkong pulong, pompous words. Ato na siyang matunan unya badugangan nato as we get along in these studies. Unya unsa nahitabo makaigsunan sa verse 9? I watched till the thrones were put in place. And the Ancient of Days was seated. Kinsa ni makaigsunan? The Ancient of Days. Walay lain kundi mo atong Diyos Amahan, God the Father was seated. Unya sa nakita ni Daniel, makahadlok, makalilisa nga himaya makaigsunan of unspeakable glory. Naingon diri, his garment was white as snow, and the hair of his head was pure wool, and his throne was a fiery flame. His wheels a burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. 1,000 thousands ministered unto him. Ang angelic host were ministering unto him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were opened. So, usa kini ka paghukom mga kaigsunan. Klaro kaayo, no? The court was seated, and the books were opened. So there is judgment, mga kaigsunan, of whom we have to do. And every one of us, whether we like it or not, ready or not, will have our day in this Supreme Court of the universe. So nakita nato God the Father, nakita ni Daniel makaigsunan. Unsa pa gyud? Dayon kung basahon nato ang giusab pag gyud ni makaigsunan, no? So unsa gani atong punto dito? Nakita nato nga ang little horn nagapamulong siya batok sa halangdon ng yamot, unya may paghukom dayon. So sa gihimo sa little horn, may paghukom. Amo ang response, ang gihimo sa Ginoo. Ingon nga, balos o kon tubag sa gipamulong sa maong little horn. Gibalik po ni siya sa versikulo 21 o versikulo 22. So in verses 21-22, mao gihapon na siya makaigsunan ang gisulti. Nag-ingon diri, I was watching and in the same horn was making war against the saints. So unsa gani gihimo nining mao nga gamay nga sungay, mga higala, mga igsoon? Nakig-away siya. Ginagubat niya ang mga katawhan sa Ginoo, the saints. And then prevailing, nagdaog pa gyud siya. Unsa dayon nahitabo? Verse 22, until the Ancient of Days came and a judgment was made in favor of the saints of the Most High. So,
ang mo ni siya gani di lang ni siya kaduha, katuloy gyud ni siya gibalik, no? So, ang punto diri, God's judgment is timed in response to the little horn kingdom's activities. So, sa Biblia may ginatawag kita nga vertical typology. Unsa may pasabot ani may igsoon vertical typology? Nga kung unsay nahitabo diri sa kalibutan, may response, may gihimo pod ang langit. Now, kung mo tan-aw ta sa science, no? Bisan mo tan-aw ta ni kagabi daw layo mo yung kay ng langit. And we are also told that, even the nearest, heavenly bodies and the farthest galaxies are millions and trillions of light years, no? Billions of light years. Layo kayo, makaigsunan. Sa Biblia, opposite. Heaven is very near to earth. Gani, kung unsay may tabo diri, mo puna, may response dayon. Gitawag na nato og vertical typology. O mga igsoon, may dako ni nga practical lesson para kanato. Okay? Usahay, o kung may mga panahon nga mag-ingon kita nga kalayo man sa Ginoo kanato. Ginuodiin man ka, mo ning problema nag-abot, kalayo. Daw ang Ginoo wala, nagbiya kanato. Pero makaigsunan, dili na siya tinuod higala. Ato lang nang panghuna-huna tungod nga naman, tungod sa atong masala, usahay sa atong mga wrong decisions, sa atong mga problema, sa atong mga kaguol, ug bisan sa atong mga luha. Usahay parihatan ni Maria, nga naghilak siya. Kay pag-adto niya sa pagkadomingo, pag-adto niya dito sa gilubngan, sa Ginoo, wa naman, abli naman. Unya, may tao man dito. Abi niya mo to ang nagbantay dito sa sementeryo. Mo nang niingon siya dito nga, Sir, naghilak siya. Sir, diin man ang Ginoo ni magikuha, basta gikuha ni mo si Jesus, ay ang patay nga lawas. Kay ingna ko kung diin mo gibutang, kay ako siyang kuhaon, ako siyang kuhaon. Unsay giingon sa tao? Mary. Unya kailan man niya si Jesus mahigala. Kailan man sila. Pag ingon niya nga Mary, ilhan din niya. Nga mo dito ang Ginoo. Usahay ang atong mga luha mo mag-prevent ang atong mga wrong decisions. But God is always near. So, ang gihimo diri sa kalibutan sa Little Horn, may paghimo man. Diri sa kalibutan, gina-persecute atong nabasa, sumala sa mensahe sa Ginoo para kanato. Unya may response. Oh my friend, there is judgment in heaven. Let's get ready. It's judgment time. Maigsoon akong klarohon sa inyo. Kini nga mensahe gikan sa God the Father. Unsa pa gyud, no? May tulo ka mga libro ato makita diha, nakita didto nga may Book of Life, Book of Remembrance, and then Book of Sin. Naa diha mga bersikulo. So may mga libro pareha ba sa atong mga korte diri, naay mga record dito sa langit. Okay? Unsa pa gyud ang atong makita? Heavenly judgment against the little horn. That is, the judgment is the theme of the book of Daniel. Mao ni siya ang tema, ang paghukom, no? Ang theme of Daniel, moingon tag theme makaigsunan, muna ang main idea nga ginibalik-balik. The theme o ato kana makita karon. Unya ang chapter 7 is the center of the book of Daniel. Kaya makita nato dito ang heavenly judgment. Okay, sa mabasa nato diha. Unsa pa gyud? God's judgment is repeated. In fact, to prove that it is really judgment as the theme, Daniel means God is my judge. Ang pangalan ni Daniel, ang kahulugan na God is my judge. Muna ang meaning, kahulugan sa iyang pangalan. So quickly makaigsunan i-survey tan-aw na to. Chapter 1. God gave Judah to the hands of Nebuchadnezzar. So gipildi ni Nebuchadnezzar ang Judah. Sa unang panahon makaigsunan, kung mapildi mong nasod, meaning pildi ang imong Diyos. So Yahweh was defeated by Marduk. And we know that Marduk is the patron saint of the city of Babylon. Okay, muna, nahitabo. So there is judgment. Pero klaro kay ang teksto makaigsunan. God, nag-ingon sa chapter 1, God gave. Oh, pero actually, ang Ginoo gyapon nagtugot lang. Nga naman, tungod kay ang Judah was in apostasy. Wala nagapamati sa mga propeta nga gipadala sa Ginoo. Munang gitugyan na dito sa mga Babylonians. Chapter 2, si Nebuchadnezzar nag-issue o sa ka-decree o sa ka-judgment pagpatay sa mga manggialamon sa Babylon. Unsay nahitabo? Sa pagsugod na sa pagpamatay makaigsunan, nihangyo si Daniel. Unya nga tagag panahon kay iyang isulti sa hari ang iyang gipangayo nga tinago. Nahitabo gyud. And God saved Daniel and his friends.
O may dako tang leksyon diri mga kaigsunan. We have a practical point here. Unsa man na, mao nga, as Daniel was used by God to save the wise men of Babylon, Daniel and his friends, my friend, today, God is also looking for people that they can use as a means, as an instrument, as instruments to save other people. Ang Ginoo nagapangita man og mga tawo nga pareho ni Daniel, nga magamit niya karon aron sa pagluwas sa mga katawhan. Chapter 3, unsa nahitabo? King Nebuchadnezzar made a judgment. Unya giitsa niya, gitagbong niya si Shadrach, Meshach, Abednego didto sa nagadilaab nga kalayo sa hudno. Pero ang Ginoo nag-reverse ni ana. Kay nga naman, makita nato nga giluwas sila sa Ginoo. Chapter 4, God passed judgment on Nebuchadnezzar. Sa chapter 4, makita nato nga nabuang si Nebuchadnezzar, mga kaigsunan. He had a psychological illness. Gitawag nato og lycanthropy. Ang nahitabo, mga kaigsunan, nawalaan siya sa maayong pangisip. Unya, nikaon na siya og sagbot. Kaon na siya sagbot, gitawag na nato og lycanthropy. Ang lycanthropy, ingon pa nila, mura na siya sakit, nga ang tao naguna-huna, nga di na siya tao. Mura na siya og baka. O kon karabaw, kabaw, murag mo na. Sagbot na iyang ginakaon. Muna, so there is judgment. And then also God passed judgment in chapter 5. God passed judgment on King Belshazzar. Na hinumduman nato ang mini tickle Upharsin. Nga tungod sa nagihimo ni King Belshazzar nga ang iyang pagpasipala, ang mga balaan nga mga kupa, no, mga galamiton dito sa templo sa Jerusalem nga gikuha sa iyang lulo, gidala dito sa Babylon. Uy, gihimo man niya mga kaigsuunan nga mga tagayan sa mga bino ug sa ilang dako nga kumbira. Dayon aton hibaluan, no, may kamot nga nagsulat didto sa sa kilid sa palasyo, no? Unsa may kuan didto? Gisulat dito mini tickle Upharsin. You are weighed in the balances, gitimbang ka ug nakulangan ka. Ug ang imong gingharian gitunga o gihatag sa mga Medes and mga Persians. There is judgment. King Darius through Daniel in chapter 6 to the lion's den. May judgment, mga kaigsunan. Unya, God intervened. Chapter 7, little horn persecuted God's people. And in chapter 12, Michael the great prince shall stand. Mga kaigsunan, nakita ata nga naagyud judgment gyud ang main theme. Naiuban pa, pero naadiha gyud ang makita ta gyud ang judgment as a main theme kung giunsa ni pagsulat ni Daniel. Unsa pa gyud? Nag-ingon diha sa Ecclesiastes 12:14, di lang sa Daniel, pero bisan pa sa tibok nga Biblia, nag-ingon diha si Solomon, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Ecclesiastes 12:14. So dalon sa Ginoo sa paghukom ang tanan natong buhat, sekreto man, tago man o hayag. Okay? Unsa pa gyud? May usa ka quotation, may usa ka public speaker nga nag-ingon siya, if I'm in trouble for the things that I've done in public, much less in private. Kung daghan nahimo na itong mga sayop makaigsunan sa public nga nakita sa ibang tao, unsa na ka sa mga sala nga nahimo nato sa sekreto nga wala ginakakita. So, unsa atong tsansa? Kinsa sa ato? Kinsa ang tao nga sarang makaatubang ining paghukom sa Ginoo, sa iyang himaya nga nahibaluan sa Ginoo ang tanan? Unsa pa gyud? May tsansa ba kita sa atong kaugalingon makaigsunan? Kung unsa man ang atong degree, kung unsa man ang atong success nga naangkon, tanawa makaigsunan. Gidugangan pa gyud sa atong Ginoo. Nag-ingon siya sa Matthew 12 verse 36, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Bisan gali sa mga walay pulos nga atong ginapamulong, ingon ang atong Ginoo si Ginoong Hesus, ang atong Ginoo. Og manluluwas, nag-ingon siya, they will give account in the day of judgment. So kinsa ang makatakos, no? Sa atubangan sa Ginoo nga nakahibalo siya gid sa tanan. Makaigsunan, di ta mag-discourage. We will not despair. Kay the second key message of Daniel 7 is that there is good news of the judgment. May good news, makaigsunan. Unsa ni nga good news? Atong basahon ang balang kasulatan. Adto ta sa Daniel chapter 7 verses 13 and 14. Unsay giingon diha? Nagiingon diri, I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. And he came to the Ancient of Days, to God the Father. Okay? He came to the Ancient of Days. Gidala siya didto sa trono sa Amahan.
This one like the Son of Man, no? Padayon ta. And they brought him near before him. That is in verse 13. Verse 14, then to him was given dominion. Unya gihatag din sa amahan. Didto niining usa ka ginatawag nga the person like one like the Son of Man. Gihatag niya ang dominion, then to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Now, kinsa ka ni makaigsunan, no? Kung kinsa maning tawhana o kinsa maning nga persona, dili gali tao, kinsa maning nga persona, dapat ato ni siya hibaloon kay nga naman nag-ingon didto nga his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away. So, kung gusto kita nga mahimong kabahin, nga mahimong lumulupyo niini, dapat ato ni siyang amiguhon, ato ni hibaluan kung kinsa gid siya makaigsunan, mga higala. Padayon ta. Chapter 7 sa akong giingon is still Aramaic. Kung moadto ta sa original nga language makaigsunan, kining one like the Son of Man nga giingon diri sa bersikulo 13, okay? Nga giingon diri sa verse 13 is actually in Aramaic, gitawag ni siya og ang phrase in Aramaic is kivar inash. Kivar inash. That is the phrase in Aramaic. Sa English, mag-igsunan, like a son of man or like a man. And that is the translation of Bauer and Lander, muna nga source mag-igsunan, no? Mga German scholars. And then, from the Bible commentary, one human in form. Oh, mga kaigsunan. Walay lain mo ni siya ang the one human in form. Atong padayonon. Gani, kining one like the Son of Man is in earlier chapter. Kumuadto ta sa kapitulo 3, katubang gitagbong dito sa nagadilaab nga kalayo sa horno ni King Nebuchadnezzar, si Shadrach, Meshach, Abednego, natingala siya kaysa pagtagbong nila, pag-itsa nila dito, nahimo mang upat. Naglakaw-lakaw raman sila dito sa sulod, sa tunga sa hornohan, nga nagadilaab nga mga kalayo, nga init kaayo, kapito-kapilo. Nga naman, kay uban nila ang one like the Son of God. So, giubanan gid sila didto niining maong persona. In the New Testament, friends, in the New Testament, the Son of Man, the phrase Son of Man is used 81 times in the original, in the Greek. Unya, kini nga Son of Man actually is the favorite title of Jesus. Yes, kini nga Son of Man, one like the Son of Man, nga gidala, nga nagpaduol, nga gidala sa mga angheles dito sa very throne of the Ancient of Days is none other than the pre-incarnate Christ. Mao si Ginoong Hesus sa wala pa siya nagpakatao. Now, take note, mga kaigsunan, nga from the standpoint of chronology, sa panahon ni Daniel, it was 600 years before the birth of Christ. 6th century BC. So, didto na si Ginoong Hesus, no? In the great judgment, the Son of Man was there. And then this is the favorite title of Jesus. Tanawa ang Matthew 24 verse 30. Giunsa ni pag-aplikar ni Jesus nga siya na. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn. So siya, and then they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Mark chapter 2 verse 10, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sin. So siya ang Son of Man. Sa didto siya sa langit, He was the pre-incarnate Christ. He was one like the Son of Man. He was the Son of God. And then, pag-adto niya diri, He became the Son of Man. His form, and then later, His nature become like us. Tungod sa iya nga plano sa pagluwas kanato, tungod sa indakong gugma. Unsa pa gyud, 1 Timoteo 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Oh, kinsa ganitong one like the Son of Man nga nakita ni Daniel, mao kato si Ginoong Hesus. Unsa pa gyud, naingon sa Hebrews 4:15, we have a high priest, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. O mga higala, kung unsa man ang atong mga problema, kung unsa man ang atong mga kaluyahon, kung unsa man ang mga sala nga nahimo nato, mga kaigsunan, the good news is that maka-atubang kita, may manlalaban kita didto sa dako nga sa korte sa langit. Nga naman, because we have a lawyer in heaven.
if we accept Jesus as our high priest, the high priest is another role of Jesus Christ. We have confidence. Makaatubang kita dito tungod kay labanan kita. Kaya ang Ginoo nakasympathize, nakasabot gyud siya, naka-experience siya sa atong mga kalayahon ug sa mga atong naagian nga mga kalisod nining kalibutan. So we have a lawyer in heaven. Unsay promise sa Ginoo? Come unto me, Matthew 11:28, and I will give you rest. The one who comes to me, I will never cast out. Wow, kanindot mga promise mga kaigsunan. John 6:37. Unsa pa gyud? Nay usa ka punto diri nga akong i-share ninyo mga kaigsunan. Kining one like the Son of Man is the pre-incarnate Christ. Yes, ato na nahibaluan ang usa ka punto diri that Jesus Christ is divine. Hindi lang siya tao, kundi siya usab Dios nga nagpakatao. Tan-awa mga kaigsunan kung atong basahon ang John 17:5, nagaingon siya sa Amahan, no, in that prayer, in that high priestly prayer of Jesus Christ. Ingon siya, glorify me, O Father, glorify me with the glory that I have with you before the world was. Nga himaya ako, Ginoo, sa himaya nga naa kanako uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. So di lang gid siya tao lang. Kaya kung wala pang kalibutan, didto na siya. Nakita siya ni Daniel nga gidala sa atubangan ug ang Amahan naghatag kaniya sa tanang kagahom ug pagdumala nining kalibutan. Unya unsa pay giingon sa Colosas 1:15-16. Siya ang naghimo sa mga butang sa langit, sa yuta, sa tanan, sa universo, mga kaigsunan, mao na ang anak sa verse 13. Busa mga kaigsunan, ang pagtudlo nga si Ginoong Hesus tao lang, usa ka na sayop nga pagtudlo ug pagpanubo sa plano sa kaluwasan, pagluwas ka nato gikan sa sala. Klaro kay na siya mga kaigsunan. Oh my friend, Jesus is the center of Daniel. It is God the Father and Jesus in the Supreme Court above. Ug naghatag sila aning mensahe. This is a time of judgment. Ngano nga ginapakita kini sa Ginoo kanato aron maandam kita. Get ready, it's judgment time. So this message is not from this preacher, no. It's not even from a church. But primarily it comes from God the Father in the courts above, in the Supreme Court of the universe. And Jesus Christ giving this message for us so that we know the times that we're living in. We are living in judgment time. Let's get ready. Unya, kadto ta sa katapusan, the saints will be victorious. So una mag-igsunan, there is a heavenly judgment. Number 2, good news of the judgment. Di ta mahadlok tungod kay naati paglaom. Naay mo laban nato didto kung ato siyang dawaton nga atong amigo, personal nga manluluwas. The saints will be victorious. Mudaog ang mga katawhan sa Ginoo mga igsoon. Unsa giingon diha, then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people. Kinsa kani nga people? Ihatag sa Ginoo. Mga kaigsunan, they are the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey Him. Verse 27 of chapter 7. The saints will be victorious. Kung iplastar ni nato mga kaigsunan ang dako nga paghukom, mo ning nahitabo. Little horn, the placement of the judgment. Little horn, unya ang iyang activities. And then, heavenly judgment in response to his activities, to his persecutions, and the great things that he spoke against the Most High. There is a heavenly judgment, and then there is the kingdom, God's kingdom, or Christ's second coming. Mo na ang placement, mga kaigsunan. Og mo nang gipahibalo kita. Tungod kay naa kita niya ng panahon na. We are now in the time of judgment. Busa mangandam kita mga kaigsunan. So kung atong iplastar, tanawa mga kaigsunan, no? Makita nato diri ang perfect. It is really coherent. Ingon ang mga philosophers nga may mga elements of truth. Makita nato paano nato mihibaloan nga truth siya because it is coherent. There is coherency, there is consistency, verifiability, and relevancy. Makita tani diri mga kaigsunan. Maayo gid siyang pagkahanay ang chapter 2 ug chapter 7. Okay? Makita nato ang head of gold, chapter 2, layo na siya, Babylon. Unya unsa may duration niya? Wala na. It's already gone. Diin ang Babylon, ang golden city of Babylon. Nga may 53 temples and more than 200 other sanctuaries. Wala na mga kaigsunan. It's in the dust. How about chest of arms and silver? Medo-Persia, Medo-Persia, gone. How about belly and thighs of bronze
and represented by the leopard in chapter 7. Greece, nga mao ka na ang the kingdom of Greece, wala na makaigsuanan. Wala na ilang mga garbo o ilang mga achievements. Wala na. How about the legs of iron, dreadful and terrible beast? It is the imperial Rome. Actually, makaigsunan, the government of imperial Rome, wala na. Pero actually, it is transformed. In some sense, it still continue. And we will explain more on that in the next presentation. Unya, ang legs of iron, ni-transform siya into feet of iron and clay. And that is in chapter 2. In chapter 7, ang dreadful and terrible beast, may mitguho nga little horn. So na-transform. It just has the second phase. And then ang imperial horn, niguwa ang imperial Rome from little horn kingdom. And it will soon to be destroyed. Ang judgment, makaigsunan, wala gimensionar sa chapter 2, pero gi-mention in chapter 7. And then in kingdoms, there is also judgment in heaven, ug ato ka nang mahibaluan kung kanusa kana nga paghukom as we get along in these presentations. And then the last part is the stone kingdom, cut out without hands, meaning supernatural. That is God's eternal kingdom, chapter 2. In chapter 7, God's eternal kingdom given to the saints forever. And God's eternal kingdom given saints to forever. And then, mao gihapon mag-igsunan. So makita nato ang consistency. Maigid siya, nasibo gid siya, maigid siya nga pagka hanay makaigsunan. And there is verifiability. Ma-confirm nato ni siya, walay lain pinaagi sa history, nga mo gini ang pasunod sa mga dagkong gingharian nga mituhaw ning kalibutan na bisan hangtod karon. So, what is the verdict? The verdict of heaven's judgment. Sa kung may judgment, may hukom gina, may pagpagwa gina sa, may verdict, no? Ang decision sa paghukom dito sa langit. Oh, mga kaigsunan. Sa Daniel 7:11, look at this, my friend. I watched then, because of the sound of the pompous words, which the horn was speaking, I watched till the beast was slain, and its body destroyed and given to the burning flame. Kita nato mga kaigsunan kung unsa ang paghukom sa Dios. Gikan kini ang paghukom dito sa langit nun nga korte sa atong amahan og ni Jesus Christ who is one like the Son of Man. Mga kaigsunan, I'd like to let you watch this video. This is maybe some of you have seen this, but I think this is relevant. May punto siya nga ano nato sa atong pagtuon. No? It was the courtroom reunion nobody ever expected. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. Two classmates from middle school seeing each other for the first time in years. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. One's a judge, the other a burglary suspect. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. Miami judge Mindy Glazer recalled better times for her old friend. Arthur Booth is overcome with emotion. Oh my goodness. This happened last June, and now this story is coming to a happy ending. Booth was released from jail on Tuesday after serving 10 months. His family was there to greet him, and so was Judge Glazer. Take care of your family, try and get a job, stay clean. You're going to do something good for somebody else. That's what you got to do. The judge had some tough love advice for him. This is a group effort to see you succeed. Don't let us down. I won't. I promise not to. Everyone's hoping that the next time they meet, it'll be at a class reunion and not a court of law. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. This song. Higala, igsoon kang Kristo. Atong nahibaluan sa atong pagtuon sa chapter 7 of the book of Daniel, ang precious ka mga kamatuoran. We have to get ready. It's judgment time. Nakita usab nato sa video nga ang judge ug ang criminal classmate gali and the relation between them. It's good to be a Christian, but it's not enough. It's good to say that I know Christ, but that's not enough. The most important is the judge, Jesus, should know us. Ato sa nahibaluan ang dako ug tulo ka mga kamatuoran sa chapter 7. Ato nahibaluan that there is a judgment in heaven. Unya, we have a lawyer. We have a compassionate friend in heaven. Kung ato siyang dawaton, He will be our lawyer. And He will cover our sins. And He will defend us before the Father.
ug ang ikatulo, in this great conflict between the little horn kingdom and the saints of God, we will win because God is with us. My friend, is it your desire to cast your destiny? Is it your desire to make Jesus your friend, your lawyer in the heavenly court? Is it your desire to be with God's eternal kingdom that is preparing for you and me? If that is your desire, can you raise your hand as I will make a special prayer for you? Mag-ampo ta mga higala. Ama namo nga langit nun. Salamat sa imo nga mensahe nga gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga among nasabtan ang imong mensahe nga kini nga kalibutan hapit na matapos. O nga ikaw nagaandam kanamo o gingharian nga walay katapusan. Apan Ginoo pinaagi lang sa among relasyon kanimo sa dugo ni Ginoong Hesus nga among manlalabad dito sa langit nun nga korte o nga paghukom sa tubangan samahan. Amo lamang ang paglaom namo Ginoo. Busa daga tugyan kami sa mga kinabuhi ngadto kaniya. Lawasa kami Ginoo. Ug salamat sa pagtubag sa pagampo. Kini tanan gitugyan gipasalamatan. Ngayon mo nang gitubag Ginoo ang among mga pangaliya tungod kay among handom Ginoo nga may himong kauban nimo sa walay katapusan sa imong gingharian nga umalabot. Salamat sa pagtubag sa pagampo. Akong giampo ang mga viewers nga nag-struggle Ginoo kung anuman hinaot nga ikaw man magatabang kanila nga sila mahimo nga magbiya sa kalibutan, magsunod kanimo o kaming tanan sa imong pagbalik matipon sa gingharian nga walay katapusan. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ng Gahom ni Ginoong Hesus. Amen. My friend, I might like to invite you. We'd like to identify for our next presentation unsa gid tong little horn. Kinsa man tong little horn kingdom ato ka na mahibaloan sa atong next presentation. And please share this video and I'd like to invite you and pray for God's enlightenment so that we all will know and will receive wisdom from God as we're living in these end times. The Lord will bless you and protect you. And until next time, Amen. Amen! Praise God mga kapaglaom sa pulo nga ginpaambit sang aton buhi nga Dios sa aton sa subong nga kagabihon. Amen kapaglaom Miles. Dalayawon gid ang Dios kung sa diin dili niya kita pag i-give up kag padayon kita niya nga palanggaon bisan pila pa kita ka beses magtalikod sa iya. That's right, kapaglaom Edwin. Sa liwat mga kapaglaom, you can watch this episode again kag ang mga masunod pa nga mga episodes sa aton nga Facebook page kag sa tanan nga Facebook pages kung diin naka-cross-post ining aton nga programa. Mga kapaglaom, kitain naman kita buwas sa bago nga episode diri sa gihapon sa Hope Channel, Facebook and YouTube Live 6 to 7 in the evening. Kag may ara kita replay sa GSA Channel 37 8:30 to 9:30 naman sa kagabihon. For your prayer requests, concerns, comments, and suggestions, pwede nyo ini mapadala sa aton hotline numbers nga inyo makita sa inyong mga screens. Madamo gid nga salamat mga kapaglaom sa padayon nyo nga pagsubaybay nini nga programa. Let us keep our fire burning. God will make us wise unto salvation through faith in Jesus Christ. This is The Christ of Prophecy in the Book of Daniel.